ni ho pala yung update sa inapagawa naming dream house mga kamangyan. At nagasimula na nga ni ho silang magbuhos. Dini nga ni ho sa second floor. For the go! Papunta pa nga nila ho kami dun sa inapagawa namin bahay mga kamangyan. Ayan nga ni ho at nadat na namin. Ari nga ni ho naghahakot ng buhangin. Ngayong araw ho kasi mga kamangyan, nagasimula na ho sila. Dini nga ni ho sa second floor. At grabe, sobrang bilis talaga na rin mga kamangyan. Gawa ng ito after 1 week lamang. Kasi diga ho, nung nakaraan na update ko sa inyo mga kamangyan, hindi pa kami makapunta dito nga ni ho sa second floor. Kasi nga ni ho, nag-start pa lang sila na maglagay ng steel deck. Kaya noon hanggang dun lang kami sa baba, ganyan. Tapos ngayon, ito na. Dahil nga ni ho, first time lang namin makakyat dito mga kamangyan. Ayan nga ni ho, yung dinat na namin diyan. Ang dami na din mga bakal-bakal. Yes, so mga kamangyan, nagasimula na rin sila na magbuhos din ng semento. Nung nakaraan din ho pala mga kamangyan, ang dami nag-comment na matagal daw na matatapos ari nga ni hong inapagawa namin na bahay. Kasi akaunti daw yung mga nagatrabaho din. Pero ngayon ho, kung makikita ninyo, medyo marami-rami na rin ho talaga. Gawa ng yan daw ho ay depende sa kung ano yung mga agaw din sa bahay. Kasi nung nakaraan, akaunti pa rin naman ho talaga yung kailangan tapusin din sa bahay. So, kailangan din, kunti lang din yung tao. Pero dahil nga ni ho ngayon ay nagabuhos na at kailangan talaga ay marami-raming tao, ay di yan, marami ng tao ay nagkatrabaho din. Kasi kapag lilimang tao yan, baka isang taon na hindi pa to tapos. Salamat! Sarap ikaw mga kamangyan, yung pagbubuso nila ng semento din kailangan nilang tapusin ngayong araw din, as in talagang isang buong araw. Kasi ho, kapag mga garne mga kamangyan, may mga inatawag daw yan na curing time, ganyan. Kumbaga sabay-sabay na matutuyo, sabay-sabay na matatapos para talagang matibay na matibay. So, kahit magdabog ako diyan, hindi yan masisira. Ala, bakit napunta doon? Tapos tinanong din namin mga kamangyan, paano kapag hindi ito natapos ngayong araw din? No choice daw ho, kailangan talaga tapusin kahit mag-overtime, kahit gabihin, ganyan. Kaya ang inagawa ho, inadamihan na talaga yung tao. Kunyari, yung regular na nagtatrabaho sa iyo ay 10 tao. Pwedeng gawing 20 yun o 30 para lamang mapabilis yung gawain para matapos agad ay go na. Kaya panigurado kinabukasan pagpunta namin din mga kamangyan, puro semento na aring second floor. I think pwede na kami matulog dito. Ala, hindi pa. So yun mga kamangyan, dahil nga ni ho, nandito na kami sa second floor, grabe, kitang-kita lalo namin yung view. As in, parang gusto ko na lang talaga magsisigaw. Ala, napaka-OA mo. Pero tunay mga kamangyan, kung nandun pa lang kami sa baba, talagang na-appreciate na namin yung bukid, yung palayan, yung view. Mas ma-appreciate kapag nandito sa taas kasi talagang parang drone ka na. Ala, drone na. Tari nga si Kuya Julius nyo dito, parang maiiyak pa siya. Ala, gusto ko na siyang ihag. Uy, sobrang arte. Tapos kung mapapansin nyo rin ho pala mga kamangyan, maliban ho doon sa bakal na nakalagay diyan, meron din ng mga orange-orange. Yan ho ay nakaabang para sa installation ng kuryente, ng mga wire, ganyan. Para ho, hindi man makalating na. Ang makikita mo na lang diyan sa loob ng bahay, mga switch na lang, ganyan. Kasi alam nyo ga mga kamangyan, dati dun sa bahay namin, talagang yan yung number 1 din na problema namin. Kasi makikita mo lahat talaga ng wire diyan. Wire ng TV, ng ilaw, lahat ng saksaka, nakalitaw yung mga wire. Talagang para mga spaghetti na kumakaway na lang dyan. Ala, hindi. Parang yung buong bahay namin nun mga kamangyan, parang punong-puno ng extension wire. Salamat! And sobrang delikado din yung mga kamangyan kasi maya madadanggil mo, maaapakan mo. Pero ang maganda naman dun mga kamangyan, dati kapag may hindi na nagana na saksakan, ang daling ayusin kasi kita agad namin na may butas na pala yung wire. Another problem na naman yun, makikita namin yung wire talagang puro tape na. Tapos hindi lang ang kulay itim yun, may kulay puti, may kulay green, talagang ayos. Tapos nung naisipan namin na iparenovate yun mga kamangyan, sobrang nahirapan na kami. Naipasok nga ni ho yung mga wire, gawa ng syempre, talagang sementado na yung paligid, yung mga dingding. Yung iba naman mga kamangyan, nagawa ng paraan, pero karamihan, hindi nagawa ng mahirap na magtik-tik ng semento. So ang ginawa na lang dun mga kamangyan, para hindi sobrang makalat, dinikit na lang dun sa dingding, yung parang mga stapler, ganun. At sa tunay yung mga kamangyan, ngayon lang kami nakakita ng ganyan na mga nakaabang-abang yung mga alagyan ng wire. Parang naiiyak na talaga ako dito. Ala, patagal ng patagal, parte ng parte. Salamat. Tapos habang nandyan nga niyo kami ni Kuya Julius, yung mga kamangyan, nai-imagine na namin na nandito yung terrace, dito kami magkakwentuhan, magamuni-muni, ganyan, lalo na hus dun sa pagsikat ng araw, tapos sa hapon din. Kasi di mga kamangyan, talagang sa umaga, maaarawan ka talaga ng bonggang-bongga. Magkape-kape diyan, ganyan, tapos sa hapon naman, medyo malakas-lakas kasi dito yung hangin, so talagang malamig na rin. Tapos so yung nabanggit ko before mga kamangyan, yung view dito talagang paiba-iba. Minsan kulay pink, kulay orange, sobrang blue, tapos yung ulap. Kagaya ngayon mga kamangyan, kung makikita ninyo yung ulap, parang nagaitim-itim na, gawa ng maya-maya uulan na to. At talagang kita mo na agad mga kamangyan. Tapos sa tanghali niya, kapag sobrang init ng panahon, ay grabe talaga, sobrang ganda, parang ang lapit-lapit mo na sa ulap. Wala. Itong mga oras na yan mga kamangyan, dahil nga ni ho, medyo talagang kakaiba na yung panahon, talagang uulan na yan. Medyo inakabahan na rin talaga kami mga kamangyan kasi syempre baka mamaya biglang kumulog, kumidlat. Tapos andito pa kami sa second floor ay talaga namang manginginig ng wala sa oras. Din pala yung isa kong nababa
nabasa mga kamangyan, ang dami nag-comment na delikado daw din kapag kumidlat. Kasi syempre, diga, wala pa namang mga puno-puno. So, kapag kumidlat, talaga namang baka diretso na sa'yo. Pero wag ko kayo mag-alala mga kamangyan. Kasi nung una, bago pa kami magpatayo dito ng bahay, syempre, yan din talaga yung inisip namin. Kasi syempre, ako lalo, sobrang takot na takot talaga ako sa kulog, sa kidlat. Ang solusyon dyan mga kamangyan, may inalagay na lightning rod. So, yun din yung inalagay sa mga building, sa mga bahay na garning nasa gitna ng bukid, o wala masyadong kapitbahay, wala masyadong puno. Mga hindi pa nakakaalam diyan mga kamangyan, yung lightning rod, yun yung metal rod na inakabit yun dun sa taas ng bahay at madalas sa bubong. At konektado yun sa lupa gamit yung mga grounding wire. So, kapag may kidlat mga kamangyan, imbis na yung bubong o kaya naman ay yung bahay yung mismong tamaan, ang atamaan na nun yung lightning rod mismo. So kapag tumama na yun dun sa lightning rod mga kamangyan, yung kuryente mula doon sa kidlat, madaloy na yun pababa doon sa grounding system, tapos yun, diretso na yun dun sa lupa. Hindi na matatamaan yung bahay, yung mga gamit doon sa loob. Kasi talagang totoo yung kidlat mga kamangyan, talagang miski tao, appliances, talagang natatamaan niya, nakakasira talaga yan ng buhay, ng mga bahay-bahay. Minsan, nagkakaroon pa ng sunog dahil laang dyan. Kasi dati yung mga kamangyan, nung nandun kami sa kubo, tapos sobrang lakas talaga ng kidlat. Ang takot talaga namin ng bonggang-bongga. Ang ina-expect na namin na anytime, talagang atamaan na yung kubo na masusunog na yun. At buti na lang mga kamangyan, meron kaming katabi doon na mataas na patay na puno, doon tumama at talagang sabog na sabog. Din ho pala sa inapagawa namin bahay mga kamangyan, syempre plano din ho namin na magtanim-tanim din ng puno dito sa paligid ng mga halaman. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam diyan mga kamangyan, arehong nabili naming lupa, 1 hektarya ho talaga are. Pumilas lang kami ng kaunti diyan para pagtayuan nga ni ho na ring bahay. So ngayon, ang inagawa muna doon sa natitira pang lupa, inataniman muna ni tatay ng palay kasi sayang pa daw, ganyan. Pero pinaabangan na rin namin yan mga kamangyan. Sinabi namin sa architect na sa banda-banda riyan at taniman na namin yan. Agawin na namin na farm din. Mga tanim-tanim na mga puno-puno, na mga gulay-gulay, ganyan. Feeling ko mamaya ililipat na dyan yung bahay ko. So dyan na tayo magbablog. Alam, sobrang excited mo. Tapos ayun mga kamangyan, ito pa lang si sir, from Batangas pa siya, tapos pumunta pa siya dito sa Mindoro para syempre ma-check ng maayos yung mga installation, ganyan. Sa totoo lang, nakikisali-sali ako diyan, pero hindi ko talaga maintindihan yung mga inapag-usapan nila. I think dapat na talaga akong maglupagi dito. Alay, hindi. Kapag mga garni din ho pala mga kamangyan, full force na talaga yung mga tao, tas yung mga tao na yun nasa iisang company. Tas huhugot sila ng tao, tas alagay doon sa project na nangangailangan talaga din ng tao. Baka naman isipin yung mga kamangyan na taga Batangas pa pala yung mga tao nila. So, ibig sabihin, hindi araw-araw may nagabantay. Naku, araw-araw may nag-check diyan mga kamangyan kasi syempre meron din naman taga dito sa Oriental Mindoro. Tapos nung una din ho pala mga kamangyan, ang daming nalapit sa amin, as in talagang bigla-bigla na laang nakunin daw sila na magtrabaho doon sa bahay, gumawa ng ganito, ng ganyan. Ang inasagot na lang namin mga kamangyan, lumapit sila doon sa kontraktor namin. Kasi yung company talaga yung mag-decide kung kailangan pa baga ng tao o hindi na. Supplier ng ganito, ng ganyan. At yun din yung kagandahan din mga kamangyan kasi hindi ka na mag-aisip talaga ng sobrang dami. Kasi syempre yung sa kontraktor naman namin mga kamangyan, hindi naman ito yung first project nila. So, marami pa silang mga malalaking nagawa before. So, yung inapagawa namin bahay, talagang basic na lang sa kanila. So, hindi na namin pa kailangan mamroblema sa kung saan-saan bagay. Pero kapag may mga nalapit sa amin ng mga supplier at feeling namin makakatulong yun doon sa bahay, so, inalapit namin doon sa kontraktor kasi open naman sila basta makipag-communicate lang ng maayos. So, ayun, grabe, medyo marami-rami na rin talagang pagbabago dito sa inapagawa nating dream house mga kamangyan at talagang maya-maya ay matitirhan na natin are. So, sobrang excited na ako na ikwento sa inyo yung mga susunod pang update din Yung mga kamangyan, lagi kong inapag-pray na sana lahat tayo makapagpagawa ng ating dream house. For the go!